Ay nako, ang init-init naman. Grabe, sobrang init talaga. Pinagwalis pa ako ni boss dito, hindi ko maintindihan kung bakit isa lang ang walis ko. Kahit ang daming tambak at palang dapat gamitin sa mga tambak na ito. Sige, kailangan bilisan. Kailangan bilisan. Kailangan iligtas si McQueen. Pinagpapawisan na talaga ako kakawalis dito. Buong araw na ako nakatayo dito, grabe. Sige na, grabe. Hindi ko makita talaga. Grabe, saan ba ako papunta? Saan ba talaga ako papunta? Ano yun? Ayun na, dumating na ako. Ano to? Carlos, delivery boy. Ganun ba? Ay, tingnan mo. Grabe boss, Via! Ano ginagawa mo? Halos mabang naman na ako. Nagwawalis ako gamit ang walis. Ikaw naman, hindi mo ba nakikita kung saan ka dumadaan o ano? Oo, parang si Mater ang nakikita ko sa harap ko. Anong klase yung mga tanga mong matay nga sa loob ng sasakyan mo? Anong problema mo? Anong tanga? Si Mater yan mula sa Cars. Hindi mo ba alam? Ako mismo gumawa niyan. Hindi ka ba nanonood ng balita, tanga? Anong balita? Ikaw, hindi mo nga nakikita kung saan ka pumupunta. Anong balita? Oo, tingnan mo, dinadala dito sa bansa natin ang totoong Lightning McQueen. Oo, tingnan mo, naglalabas sila ng mga TikTok. Oo, ayan. Sinong Lightning McQueen? Tingnan mo, nakita mo? Ikinakarga siya at inilipat gamit eroplano, jets mo, di ba? Si Lightning McQueen talaga ang nasa eroplano. Totoong si Lightning McQueen ay mula Amerika papunta dito. Oo, totoo. Tingnan mo, gets mo? Peking video ito. May bumagsak na eroplano dito. Mga bata lang ang gumawa ng video na yan. At naniniwala ka pa rin, naintindihan mo ba? Hindi mo gets. Nasa lahat ng balita ngayon na si Lightning McQueen ay dumating dito, sumabog ang eroplano niya at nawala siya. Saang balita? Sa TikTok lang, di ba? Oo. Sa mga balita sa TikTok. Oh, ikaw ibig kong sabihin, hindi ka naniniwala. Eto, tingnan mo. Gusto ko talagang makapunta sa event. Gusto kong ipakita si Lightning McQueen at ang kaibigan niyang si Mater. Yung totoong Lightning McQueen. Via, naiintindihan mo ba na yung luma at kalawangin mong sapatos? Hindi talaga yan ang totoong Mater. Hindi nga siya kamukha nun. Paano namang hindi ka muka? Pinaghirapan ko talaga to, alam mo yon? Ginawa ko to para ipakita sa totoong Lightning McQueen na pupunta dito sa atin. Anong totoong mall niya McQueen? Hindi rin totoo, yung Mater at mall niya McQueen doon. Hindi, lahat sila nagsabi na totoo siya. At ngayon, nangangganib siya. Mapapatunayan ko. Anong klaseng paan eh? Nahulog siya mula sa eroplano. Nahulog mula sa eroplano. Oo. Lightning McQueen. Oo. Tunay. Oo. Hindi mari. Patutunayan ko sa'yo, tara na. Mga pare, tara na. Ngayon, susubukan naming hanapin ang totoong Lightning McQueen at patutunayan ko kay Mota na totoo to. Anong akala mo? Sobrang hilig ko talaga sa mga kotse. Sa totoo lang, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kahit anong dahilan, mag-subscribe na kayo ngayon. At mag-like din kayo, mag-comment kung mahilig din kayo sa cartoon na Cars. At lahat ng to, posible talagang totoo. Seryoso, tara na. Anong totoo? Kitang-kita namang scripted lang to. Dahan-dahan lang, matindi yung mga damo dito. Motya, bilisan mo. Sa tingin ko, nandun banda. Sa video, malamang dun bumagsak ang eroplano kasama si McQueen. May parang gubat lang doon. Bakit mo naman naisip na dito talaga yun? Pagod na akong maglakad, Slava. Tama, dapat talaga si Lightning McQueen ay dalhin dito sa bansa natin. Paano pa kung hindi eroplano, pare? Uy, ano yun? Ano yun? May pulang bagay. Si McQueen ba yon? Hindi, sandali lang. Ito ay turbina mula sa pulang eroplano. Sa pulang eroplano din, inihatin si Lightning McQueen. Nasa video na yon, di ba? Oo, pero hindi eksaktong ganun. Mga natira ito ron, totoong turbina. Tingnan nyo, tunay na turbina. Sa tingin mo ba karton lang ang turbina ng eroplano? Bakit mo naman naisip yun? Tingnan mo. Kasi ang ganito, magaan. May mga wire dito. Baka nasunog na ito dahil sa mataas na temperatura. Kaya nasa panganib si Lightning McQueen at kailangan natin siyang tulungan. Anong kaganip, Slava? Tingnan mo, gaano kabigat ito? Anong, Lightning McQueen? 1 kilo lang ang bigat nito. Tingnan mo, malapit lang. Eto, dito mismo, malapit lang. Pakpak. Pakpak ito ng eroplano, di ba? Pula, tugma. Ibig sabihin, totoo lahat to, Motya. Totoo lahat to. Maniwala ka sa akin, kailangan ni McQueen ang tulong natin. Pakpak ito ng eroplanong panguisik at turbina ng jet fighters. Paano magkakaugnay yung mga ito? Tingnan mo. Dulo nga ito ng pakpak. Naniniwala ka naman, di ba? Ibig sabihin, konektado talaga lahat to. Nahanap ko ang lugar na ito at nakita ko si Lightning McQueen sa mga video. Kumusta ang nanay mo? Napanood mo si Lightning McQueen sa TikTok videos. Oo. Slava, sinasabi ko sa'yo, peke lang lahat yan. Sayang lang punta natin dito, ang init, nauuhaw na ako. Tara na, umalis na tayo. Paano kung totoo? Sa tingin mo,
Bata lang naniniwala kay Lightning McQueen? Oh, at ikaw rin yata. Hindi. Oh, isipin mo na lang, di ba? Ang laki ng Russia. Oo. Isipin mo, lumipad ng eroplano kasama si Lightning McQueen at dito siya bumagsak. 20 kilometro mula sa base natin, di ba? Oo, nagkataon nga. Talagang swerte natin na yon. Mahanap natin si Lightning McQueen. Ano man ang mangyari, may nakita tayong piyesa ng eroplano dito. Kaya tuloy ang paghahanap natin. Sa tingin ko, doon lumipad ang eroplano. Kaya posibleng may mga piyesa pa rito. At baka may ibang tumulong kay McQueen bukod sa atin. Isa-isa niyang iniulog ang mga pyesa, di ba? Ano yan? Grabe. Ito ang hood. Nakita mo yon? Ano ngayon? 86. At kulay berde. Ito si Chico. Dumating na ang oras ni Chick! Si Chick Hicks mula sa pelikulang Cars. Si Chico Higgs, di ba? Ano tong mga sticker na to? Mga papel lang ba to? Mga sponsor yan. Si Chico Hicks ay napakatuso at salbahe. Lahat ng bagay, peragad ang iniisip at may bigoteng ganyan. Mukhang totoo, parang lahat ng karakter sa Cars ay dinala mula Amerika sa bansa natin ngayon. Akala mo ba yung mga totoong karakter sa Cars? Gawa lang sa sirang papel ang mga sticker nila. Naririnig mo ba? Yung mga sulat, yung alang sa marker, Tapos yung bigote. Ano ba yung bigote na yan? Kananuang grill lang yan. Anong bigote? Grill ng radiator kasi kotse ito. Sa totoo lang, mahilig talaga ako sa mga kotse. Kasi mahilig ako sa mga sports car. At ito, hood to ni Chico Higgs. Kahit na medyo masama siya, mahal ko pa rin siya. Kasi kulay berde siya. Sa totoo lang, meron din akong sports car na BMW M3 competition. At berde rin siya. Sobrang gusto ko siya. Ito siya, ang aking magandang kotse. Ang aking BMW M3 ay may natatanging kulay. Natatanging carbon fiber package. Meron akong 2 carbon na spoiler agad. Yan din ay natatangi. Pero stock pa rin ang mga gulong ko. Karaniwang BMW rims lang. Dapat na talagang palitan ito. At ngayong araw dumating ang mga rim na matagal ko nang gusto. Oras na ng katotohanan. Wow! May kasama pa silang spinner. Grane! Wala pang may ganito sa M3 dito. Ano kaya magiging itsura nito sa kotse ko? Grabe! Hindi na ako makapaghintay makita. Sa totoo lang, kinakabahan pa ako. Balik tayo sa investigasyon. Tungkol sa mga kotse sa totoong buhay, may 2 ebidensya na ako. Eroplano, nakita ko yon. Oo, kakaiba siya. Pero pula ang eroplano, katulad ni Lightning McQueen. At ang berdeng hood ni Chick Hicks. Sa tingin mo, hood nga niya yon, di ba? Malamang. Posibleng pumunta siya para tulungan si Lightning McQueen. Para iligtas siya, katulad natin. Wala ka talagang napapansing kakaiba, di ba? Tingnan mo, ganito talaga ang itsura ng hood na ito. Makinig ka, maging totoo tayo. Alam mo namang magkaiba ang itsura ng mga artista sa totoong buhay at sa pelikula, di ba? Tingnan mo si Leonardo DiCaprio sa Titanic. Ang gwapo at astig niya roon. Pero sa totoong buhay, mataba, mabaho, at parang ganoon lang. Ganyan ang mahika ng pelikula. Baka pati sa mga kotse, ganun din. Siyempre. Kailangan nating magmadali at hanapin si Lightning McQueen, siguradong malapit lang siya. Ayan, Motya, tama ako. Mga bakas yan ng pagbagsak ng eroplano. Dito mismo sa gitna ng bukid. Dito rin siguro ito bumagsak. Anong eroplano, Slava? Tingnan mo, puro basura lang dito. Sanga, 3 telebisyon, sofa. Hindi mo ba naiintindihan? May bahay dito, parang barong-barong. At sinira ito ng eroplano. Ganun nga ba talagang nangyari? Oo. Siyempre naman, kitang-kita mo agad na may badong-badong dito na may mga gulong sa loob at mga sanga. Sandali. May nakita pa akong kulay asul, doon sa kabila pang tumpok. Anong kulay asul na bagay? Ayan, oo. Tara na mga bata, bilisan natin. Ano ba? Pagod na akong tumakbo, kasunod mo, Slava. Tignan mo, may isa pang bahay dito dati. At tinamaan yun ng eroplano. O, mas tama sigurong sabihin, ng helicopter. Kunin mo na. Kita mo din ako. Alam ko kung ano to. Ito, bahagi ito ng helicopter. Ito ang pala ng helicopter. Bahagi ito ng helicopter. Anong pala? Bakit mo binaliktad? Dapat ganito yan. Ano nangyari yon? Tingnan mo sa likod. Ano yan? Pampalakas lang yan, kinakalawang na. Tingnan mo, pala ito ng helicopter. Mga pare, sa cartoon na Cars, may racing company na Dinoco na kasali sa karera at may sariling helicopter para sa balita. Ganito hitsura ng helicopter nila, na-imagine mo? Ibig sabihin, nandito rin siya. Malamang, tumulong siya kay McQueen. Maintindihan niyang kailangan siya sa problema. Nagkaroon ng pagbagsak ng eroplano.
Mas mabilis ang helicopter kaysa sa mga kotse. Kaya pumunta siya para tumulong. Ibig sabihin, lahat ng taga Radiator Springs ay pumunta rito sa atin. Alam mo ba yan? At lahat ng mga kaibigan niya ay natitipon dito. Alam mo ba ang tungkol sa Radiator Springs? Totoo? Ibig mong sabihin, naniniwala ka talaga sa akin? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tingnan mo lang kung gaano kalaki ang ilisin ng helicopter, Slava. Kuya, Dito sa side na to, akala mo bang ilisin ng helicopter? Ganito lang ang ingay. At dapat bulok na siya. ikaw ba? Marami ka na bang helicopter na binaklas sa buhay mo? O ano? Hindi ko maintindihan. Hindi. Kung hindi ka naniniwala sa akin at lahat ito ay kwento lang, paano mo ipapaliwanag ito? Yung nasa harap mismo natin. Yan ang checkered flag. Malamang dapat may karera dito sa bansa natin. Si McQueen, Chica, Dinoco, lahat sila dapat maglalaban-laban. Baka dito mismo. Baka giniba ang mga barong-barong na yon para magtayo ng racetrack dito. Dito, 2 linggo lang nakalipas, nagkakarera pa ang mga bata sa bisikleta, sila pa mismo ang gumawa ng bandila nila. Tingnan mo to, parang basahan lang na pininturahan, tapos ayan, puro tornilyo lang ang ginamit. Nagkakarera ang mga bata dito gamit ang bisikleta, tapos kung sino manalo, siya ang binibilhan ng inumin. Paano mo ipapaliwanag lahat ng nangyari bago nito? Hindi. Sa tingin ko, tama ang sinabi mo na galing pa sa Radiator Springs lahat sila. Nagpunta sila rito para sumali sa bagong yugto ng Piston Cup. Piston Cup. Nandito silang lahat, sa base natin, di ba? Hindi, may hindi ayon sa plano, nalaglag si McQueen mula sa eroplano. At, sandali, teka, ano yon? May nakahiga doon, kita mo pa ba? Wala akong makita, Slava. Wala talaga. Wala akong makita. Ang tropeya na may nakasulat na Piston Cup. Ito ay medyo nakakahiya siya pero ayos lang. Tropyo ng kampeon. Kampeon natin ng piston. Nakita mo ba sa cartoon kung gaano kalaki ang tropeyo? Parang kasing laki ko. At sa tingin mo, totoo ba talaga yung tropeyo na yon? Baka naman maliit lang. Kahoy ba o plastic ang yun? Kung hindi mo maintindihan, kung totoo ito at tama lahat ng hinala ko, kailangan ni McQueen ng tulon. Naririnig mo? At doon sa malayo, may nakikita akong kulang bagay. Siya si Lightning McQueen. Slava, hindi ko pa rin makita nasaan. Ayan o, tingnan mo. Hindi ko talaga makita. Tingnan mo na kasi. Ayun pala, anong nakikita mo? Totoo pala lahat. Ayun, buo pa siya. Paano nahulog mula eroplano? Paano naging ayos lang pala? Ayun, parang tabingi yung mukha niya, hindi naman ayos. Siya ang totoong Lightning McQueen, hindi ka naniwala sa akin. Parang sa tingin ko, parang Lada na 10 series yan. Ha? Lada yan, 10 series, halata naman. Anong get ka? Ito si Kidlat McQueen. Kinulayan lang yan, tingnan mo. Grabe, habang papalapit tayo, lalong nagiging kakaiba. Pero totoo, si Kidlat McQueen talaga yan. Takib lang yan. Peke talaga. Hindi nakasulat doon late ear. Ibig mong sabihin, totoong mga gulong ito ni Kidlat McQueen. Oy, niloloko mo ba ako? May kidlat sa gilid Ayan. Anong ginagawa mo? Totoong gulong ba to ni Kidlat McQueen, di ba? Huwag mong hawakan. Ito yon. Huwag mong hawakan. Bakit mo sinisira? Nahulog na yata ito, may nabasag na. Kita mo, 95 ang nakasulat. Kidlat. Ang spoiler, tingnan nyo kung gaano kalapad. Gustong gusto ko ang mga spoiler. Alam ng lahat ng taga-subaybay ko na spoiler ang paborito kong parte ng kotse. At ang lapad ng puwet ni Kidlat McQueen, di ba? Parang sigurado akong disyeta ito. Tingnan mo sa likod. Hindi ito pwedeng si Kidlat McQueen. Oo. Bakit mo nasabing disyeta? May nakita ka na bang disyeta na ganitong pakpak? Tingnan mo ang mga tornilyo. May nagkabit yan mismo. Ito yung mga espesyal na tornilyo para sa karera. Ayan, nandiyan yung bibig niya. Tabingya, tabibig niya. At yung numero 95, parang sa cartoon talaga. Hood. Oo, yung mga mata niya nasa windshield. Yung mga numero nga, nakadikit lang sa scotch tape, Slava. Hindi mo ba talaga nakikita? Ganito, pakinggan mo, ganito na lang gawin natin. Dito ka lang, hintayin mo ako. Pupunta muna ako sandali at kukunin ko si Mater. Yun talagang ginawa ko sa simula ng video. At ikukumpara natin ang sariling gawa kong Mater at ang totoong Lightning McQueen. Isang beses lang naman siyang bumangga ngayon. Dahan-dahan lang. Opa! Ayan, nandito na ako. Ikukumpara natin ang sarili kong gawang Mater sa totoong Lightning McQueen. At may nahanap akong isang mahalagang bagay. May nahanap din ako. Ako muna. Tingnan ninyo pare. Sa daan, nagbitor ako. May nahanap ako. Tingnan mo. Pula. Parachute. Ito ay isang espesyal na kagamitan na ikinakabit sa sasakyan ng ganitong paraan. Kung sakaling mahulog o may tagas ng hangin, ganito inilalabas ang parachute. Ayan. Parachute para sa sasakyan. Oo. Espesyal na parachute ito para sa sasakyan. At gamit nito, bumaba si Lightning McQueen.
Bakit ako sigurado na totoo yun? Kasi pula rin ito. Mukhang naihulog niya ito kung saan sa daan. Ano pa bang paliwanag mo? Yuck! Amoy latyang, Slava! Oo, nakahiga siya sa putikan. May napansin kami dito ng cameraman. May nakasulat sa tangke ng gasolina sa wikang Ruso, walang takip. Yan ang mga bagong patakaran ng custom sa amin. May proseso na ba ito sa customs, tama ba? Siyempre. Parang may pasong dito. Nabayaran na ang environmental fee para kay Lightning McQueen. Ayos na, kaya ikumpara natin sila at tingnan kung alin talaga ang tunay at alin ang gawang bahay na peke. Gusto mo ba ng tulong? Sandali lang. Ano bang gusto mong gawin? Konting atras lang para pantay sila. Lahat na ba? Oo. Ang ganda. Sige, alamin natin. Unahin muna natin ikumpara si McQueen, sunod si Mater, tapos halo-halo naman. Simulan sa bibig. Tingnan mo, ako mismo ang gumawa nito. Kita mo, bulok at baluktot ang ngipin. Walang bibig. Eh si McQueen, anong masasabi mo? Meron siyang baluktot na bibig, baluktot na mga ngipin, at baluktot na muka. Pero buo lahat, buwang bibig. Dito, gawa-gawa lang kaya walang bibig, tama? Gawa-gawa lang din yan. Hindi, parang totoo yan. Kitang-kita ko at natutuwa ako na totoo yan. Ang detalyado, ang ganda. At iniisip ko, pwede pa nga siyang umandar. Pwede tayong magkarera. Iahambing natin si Mater at Lightning McQueen mamaya. Pero wag kayong aalis. Ngayon, ilike ninyo itong Lightning McQueen na nahanap namin sa gubat. At wag kalimutang mag-subscribe. Hood, wala talaga dito. Doon, may drawing, astig, cool, at may body kit na sporty sa gilid, no? Si Mater talaga walang hood. Siguro tinanggal mo talaga yun para magmukhang Mater, no? Oo, pero dito, ano masasabi mo? Totoo sila? Basurang kotse talaga yan, Slava. Para yung gawa-gawa lang, tingnan mo. Bakit naging aso lang kulay? Tinanggal niya ba ang hood ni Dima at pininturaan ulit? Hindi ko rin alam. Pero tungkol sa mga mata, tingnan mo. Sa akin, karton lang talaga to. Mata lang, nilagay ko rito. Kaya nasa loob lang sila. Bito, malinaw ko nakikita na nasa labas ang mga mata. At hindi yan karton. Uy, anong ginawa mo? Parang mga bakal ito. Teka. Ano? Seryoso? Wow, ang saya dito. Ganyan. Bakit? May nangyari ba? Oh, kamukha niya suntika. Bakit di ba ang pag-ikot ng mata niya? Ayan, umikot na sila ng ganyan. At ganyan din. Sige, wag mo sirain si Lightning McQueen. Ikaw ang gumawa nun, tama? Hindi. Si Molnia mismo yon. Kita mo, ayun, diretso. Oo, nakikita ko ang diretso. Ito ay drag racing. Hinahamon kita sa isang laban. Sasakay ako kay Lightning McQueen at ikaw naman kay Mater. At kung pareho lang silang kalokohan, pareho lang din ang takbo nila. At kung totoong kotse pang karera ito, kiyak na tatalunin ni Lightning si Mater agad-agad. Bakit ako sasakay sa basurang Mater? Gusto mo bang baliktarin? Sige, gusto ko sumakay dito. Hindi talaga umaandar itong sasakyan ko. 8 oras ang lumipas. Ano nangyari? Hindi ko naintindihan. Ano yun? Ha? Grabe. Hindi. Anong kalokohan to? Anong nangyari? Ha? Nanalo ako. Di ka umabot finish line. Sandali. Umilaw yung check engine ko. Anong check ang umilaw? Sang McQueen? Anong sinasabi mo? Sandali lang. Hindi ako nakarating sakay ng Lightning McQueen. Lightning McQueen, oo. Nakasulat dito? Grabe. Ano ba to? Parang lada, di ba? Pakinggan mo. Oo nga, totoong Lightning McQueen, no? Siguro. Alcantara ba ito sa ibabaw? Alcantara. Pakinggan mo, nakadikit lang ito sa kung ano-anong dumi dito. Mot, lumayas ka nga. Bakit ayaw mag-start nito? Tulungan mo naman ako, please. Paano ba kita matutulungan? Pakinggan mo, wala akong alam tungkol kay Lightning McQueen. Ako na, sandali lang. Silipin natin ang ilalim ng hood ni Lightning McQueen. Baka may twin turbo tulad sa AMG. Twin turbo? Siya nga pala, ano nga ba? Sino si Lightning McQueen? Anong kotse siya sa cartoon at saang kotse siya ibinase? I-comment nyo kung alam nyo. Kasi baka naman posibleng gawa rin siya base sa DS. Base sa DS? At sa makinang 16 valve din, di ba? Anong makina? Naamoy mo ba yan? Grabe. Yuck! Amoy clutch, ano ka ba? Sinasabi ko nga sa'yo, hindi ako nakarating. Nawala yung clutch ko. Mukhang sinunog mo yung clutch, Racer. Ganito, paano kung drag race tayo? May pugad dito. Anong ginagawa ng pugad dito?
Sige, ayos lang. Baka may hindi lang tama. Naamoy ko agad ang pamilyar na amoy ng clutch. Kilala ko ang makinang 16 valve. Walang duda. Yun nga yun. Ipaliwanag mo. Paano mo maipapaliwanag na kita natin sa TikTok na may gaganaping event at natagpuan pa ang DJs ni Lightning McQueen? Pakinggan mo, sa totoo lang, itong sasakyan na to ay mukhang luma. Naalala ko, mga 10 taon na ang nakalipas sa Abkhazia, may exhibit ng ganito. At noon, may mga taong nagdadala ng ganitong klaseng desyatka. Malamang, may bumili lang nito mula sa Abkhazia at dinala dito sa Perm. Ano naman yung mga video ng eroplano at mga parte nito? Sinabi ko na sa'yo mula pa noong una, Slava. Gawang mga bata lang ang mga video na yon, peke yon. Ewan ko mga tol, mag-comment na lang kayo. Honest, mukhang realistic na Lightning McQueen ito. Medyo tabingi lang ang mga mata. Sa pangkalahatan, mas hawig niya yung 10 kaysa kay Lightning McQueen. Pero kakaiba pa rin. Mod, pakitulungan mo siyang magpaandar. Sulat niyo sa mga komento kung sino ang tama at sino ang mali. Hindi tayo makakaalis, sinunog mo clutch. Sige na, subukan mo naman, pakiusap. Ikabit mo kay Mot. Waras na nagwagi. Nako, sige na nga. Ganito kasi ang kwento. Kailangan namin tawagin ang aming tow truck, si Pathfinder. Ayan, dumating na ang mga lalaki. Inilagay namin si Lightning McQueen sa tow truck kasi hindi ko siya mapatakbo. Pero mga pare, ayusin nyo naman siya, di ba? Marunong ba kayong mag-ayos kay Lightning McQueen? Oo, syempre. Siya na yan. Sino? Yung 10? Anong ibig mong sabihin, Sampo? Oo? Sinabi ko rin sa kanya na Lada 10 yan. Sa madaling salita, hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, may buong Mater at si Lightning McQueen na tayo sa koleksyon. Sa tingin ko, pagkatapos kumpunihin, i-tune natin siya at gagawa ng mga pagbabago para di maulit. Hihilingin ko ng rematch kay Moti. Hindi na mangyayari yon. Sige, tingnan natin. Mga kaibigan, nakadepende lahat sa inyo, sa inyong pagiging aktibo. Kung maglalagay kayo ng maraming like sa videong ito at magsusulat ng maraming komento. At syempre, mag-subscribe din kayo. Kung ganun, mas marami pa kayong mapapanood na video kasama si Lightning McQueen, iba pang cars na karakter, at ang aking buhay Via team. Ako si Vyacheslav Ismailov, o Via. Magkikita ulit tayo sa lalong madaling panahon. Salamat at paalam. Palang.